Unsa man mga Lodi. So today I'm going to share with you kung paano i-transfer yung voyage plan na ginawa natin last time. Lalagay natin sa GPS. So buksan natin yung tilt chart. I-load natin yung voyage plan na ginawa natin last time from Baseco Anchorage going to Mabini, Batangas. Ayan, search natin dito. Click natin yan. Arrow down. Hanapin lang natin yung Baseco Anchorage to Mabini, Batangas. Okay, click OK. Ayun, meron na tayong ito na, niload yan na yung voyage plan na ginawa natin. Zoom out lang natin para makita natin yung course line papuntang Batangas. Ayan, zoom in, zoom out. I-check lang natin kung tama yung dinaanan, especially sa TSS, kung tamang way yung dinaanan natin. Ngayon, so tama naman. Okay, zoom out natin. Ito nyan, minimize natin. Proceed tayo doon sa ginawa nating voyage plan. Ipiprint natin to. Print. Voila! Meron na tayong printed na voyage plan. Okay? So ngayon ito yung waypoint na i-input natin sa GPS natin. Okay, proceed tayo dito. So ito pala yung GPS namin is China brand na GPS. So meron na rin siyang mapa, parang ECDIS. So input lang natin yung mga waypoint. Okay, set up muna natin yung camera. Ayan. So meron tayong 10 waypoint. Click lang natin yung menu. Tapos search natin yung waypoint list. Ayun, number 3. Tapos enter lang. Ayun, maghahanap lang tayo ng bakanting waypoint number. Ayan, sige. Right arrow lang, right arrow continuous. Maghanap lang tayo ng bakante. At least 10 waypoint na bakante magkakasunod. Ngayon, dito tayo mag-start sa 630. So para hindi tayo malito mamaya paggawa ng route, ililista natin to yung number na to, 630. So ito yung magiging waypoint 630 natin. So yun yung sa pinakaunang waypoint. Ilalagay natin dito. Walahin mo nga naman pagka sinuwerte ka. Yung ballpen na walang tinta pa yung nakuha. Saglit. Hanap tayo ng bagong ballpen. Ayun. Right, waypoint 630. So yun yung waypoint 630 natin. Okay, ready na tayo pag input. Enter lang ulit. Add waypoint number 2. Enter ulit. Yun. So yun lang. Next lang. 14. (104 degrees). So seems like
Nasa position pa tayo ngayon. So, yung position ng GPS na nakalagay is almost same pa rin sa waypoint na ginawa natin. Unang waypoint. Yun. Arrow right lang pagka correct yung number. Tapos save. Arrow down naman. Enter ulit. Add waypoint. Input ulit yung details ng waypoint. So ganun lang hanggang sa matapos balik-balik lang yan. Ayan, sige, tuloy-tuloy lang. Input lang, ganun lang. Paulit-ulit lang. Check nyo lang maigi yung coordinates kung tama yung pag-input nyo. Kasi mamaya, ilalagay natin yan doon sa gagawin nating route. Paulit-ulit lang. Arrow right, arrow down, enter. Medyo naduduling na ako Sa ganun lang, tiyaga-tiyaga lang. Tuloy-tuloy lang. Konti na lang, malapit nang matapos. 3 waypoint na lang. I mean 4 pala.
Malapit nang matapos. So yun, after nyong ma-input lahat, doon tayo sa root. So 37 yung bakante, yun yung magiging root number natin. Lilista natin para hindi tayo malito. Root number 37. Enter. Add root. Enter ulit. Ayun, so lalabas yung window na yan. Enter ulit. Insert waypoint. So yung nilista nating waypoint kanina is 630. Doon tayo nag-start. 630. Enter. Right. Sunod is 631. Okay, so para hindi tayo malito, susulatan natin to ng number. Sunod-sunod lang. 630, 631, 632, up to 639. Ayan. So yun yung mga number na i-input natin. After ma-input, enter. After we input the last waypoint, so di-delete na, clear natin yung naka-input na number na yun. Bibilangin natin kung kompleto. Okay, so clear na natin yan para ma-close yung window na maliit. Yeah. Arrow down, save, enter ulit. Alright, so pwede mo nang i-clear para ma-close yung window na to. So meron na tayong root number 37. Okay, close natin. So para launch yung ano natin, root na 37, root list. Root number 37. So hanapin lang natin yung 37. Ayun. Enter. Forward navi. So para i-load natin yung root number 37. Enter. So yun, meron na tayong route going to Mabini, Batangas. So zoom out lang natin, check natin kung tama yung dadaanan natin. Oh, mukhang may mali sa pag-input ng waypoint. So double check ulit natin. Mukhang may mali. Okay, zoom out. May mali sa input. Okay. So ulitin natin 'yon. Okay. Ka-cancel lang natin yung navigation. Saglit. Click menu. Cancel navigation, enter. Okay, double check natin yung waypoint na in-input natin.
check muna natin yung route number 37 kung alin doon yung ngayon. Check natin kung alin dyan yung mali. Seems like yung pangalawa sa huli na waypoint, mali yung pagkaka-input natin. Ako pala yung mali. Ayun, so 12 pala yung na-input ko dito. 12 degrees, so supposed to be 13 degrees siya. So gawin natin, delete na lang natin to, remove nodes. Yes, enter. Ayun, so wala na siya. Ngayon, back, punta tayo sa waypoint list. So sa waypoint, yung 638 yung mali yung pagkaka-input. So hanapin lang natin yung waypoint na 638. Lang, arrow right. Ayun, hanapin natin yung 638. Edit lang natin to. Enter. Modify. Enter ulit. Ayun. 13 degrees. 43. 267 north. 121 00 decimal 577 minutes east. Save. Ayun, so na-edit na natin siya. Balik naman tayo dun sa route list. So yun yung mali yung pagkaka-input ko kanina. Route list. Hanapin natin ulit yung 37, yung ginawa nating route. Enter. Add route. Modify pala. Ayan, itatapat lang natin sa last waypoint na in-input natin, tapos mag-insert lang tayo ng waypoint. Okay, lagay natin yung 638 number ng waypoint na pinalitan natin. 638. 638. Enter. Clear. Arrow down. Save. Okay, so nasingit na siya doon. 638. Right. So, parang okay na. Okay. Try natin. Enter. Forward nabi. Enter. Okay. Zoom out. Double check natin kung tama na. Ayun. Natsambahan. Tumama din. Ayun. Double check lang ulit. Zoom in, zoom out. Ayun. So, ganun lang kadali pag-transfer ng waypoint from Telchart dun sa GPS natin. Hopefully, sana may natutunan kayo. Ayun. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa sunod na video. Yan, meron ka ng waypoint. Meron ka ng route, same sa GPS mo at Telchart. Yan, kita-kits, sunod na video. Salamat.